Hello guys! Welcome back to Z&Z Mini Garden, Cactus and Succulents from Cagayan de Oro City. So for today guys, ipapakita ko sa inyo ang ating repot sa mga succulents natin na galing dito sa rectangular na pot. So i-transfer natin sila sa round circular na pot kasi nakabili na tayo. So first is nilalagyan natin ang new soil natin ng fertilizer, slow release, yung Osmocote, and then yung purplish ay ang Furadan or anti-insecticide natin. So magsimula tayo dito kay Choco Moonstone. So ayan guys, para magiging parang bouquet yung hitsura niya, yung medyo malaki na yung rosette ay inilalagay ko siya sa gitna. Tapos yung mga maliliit naman na mga sizes ay ipapalibot natin sa gilid. Ayan. Si Choco Moonstone pala guys is cuttings lang siya dati nung itinanim natin doon sa rectangular pot. And then ngayon parang nag-ano na siya guys, o nagtaba na siya. So may mga roots na kasi siya. So nagsisimula na siyang uminom ng mga water. Mas kasi guys, mas nagagandahan ako sa kanila kapag nasa round pot sila compared sa rectangle na shape. Kasi parang maging bouquet yung niya kapag circle yung pot, no. And mas lush and mas clumping sila tingnan kapag nakadikit-dikit. Si Choco Moonstone pala ay kung gusto nyong magkulay, ilagay nyo lang siya sa bright shaded na area and minsan nyo lang siya diligan. Kasi kapag lagi nating nadidiligan ay nagko-color green siya guys. Pero kapag nagka-cuttings kayo, syempre wala pa siyang roots. So, natural lang na maging green pa yung kulay niya. But once mas stable na siya or tumubo na yung mga roots sa cuttings natin, ibabalik naman siya sa kulay na parang choco. Ayan. So, next ay itong ating variegated na apricot. Dati guys, hindi ako nabubuhayan nito, pero ngayon, stable na tong galing sa rectangular na pot natin kasi na siya, matigas na siya at saka may mga roots na sila guys. Medyo nahirapan tayong ibagay-bagay ang lagay sa mga stems kasi medyo mahaba na yung stems niya guys, and ayoko muna siyang i-cut kasi hindi pa gaanong marami yung roots niya. So kapag i-cut na naman natin, mag back to zero na naman guys. Need na naman tayong maghintay na tumubo ang bagong roots ng cuttings. Mahirap pa namang buhayin itong si apricot dito sa area ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa iba, mabait lang daw to siya. Ayan. Tsaka na lang siguro natin to siya puputulin guys kapag kapag stable na talaga siya dito sa kanyang new pot. Next ay ang ating, mabango daw to si Peridot guys, parang candy, pero hindi ko talaga siya naaamoy. Ewan. Pero sa iba para daw siyang candy. Si Peridot, ayan. Green lang siya dati guys, nung inilipat natin sa rectangular pot, kasi cuttings lang din to. Pero ngayon, nagsimula na siyang mag-stress, so kumukulay na siya na parang yellow-green. Yung iba, guys, inilalagay nila sa hanging na pot. Kasi, mabilis itong mag-trailing si, Peridot. Pero, limited lang yung space natin para sa mga hanging na pot. So, more on talaga tayo. Flat na garden. Next, guys, ay ang ating variegated na Supreme. So, large size yung pot niya kasi medyo marami na itong mga rosettes or mga cuttings natin. Hindi na siya kasya doon sa medium na size.
Still guys, cuttings lang siya dati. Ngayon nagka-roots na. And yung mga tips ng rosette niya ay kumukulay na ng parang pinkish. Light pink. Medyo natatabunan ko yung camera. Sige lang, next time, ibang angle ang gagawin natin. Yung ano guys, yun palang nilalagay natin sa large size na pot ay yung mga mababait na succulents. So, ipapakita ko sa inyo doon sa ating ROS. More on large size yung pots natin, pero yung mga mababait naman ang inilalagay natin para hindi marat. So, ito na silang lahat guys. Ito yung, kung naalala nyo, yung previous video natin na cuttings ng ating, tawag dito, Purple Delight. Ayan guys. Sineparate natin yung mga malalaki ang rosette and then ito yung maliit na rosette. Yung malaking rosettes guys, nagsimula na siyang mag-pinkish. Ito naman yung Mother Ellen from rectangular pot. So yan na yung itsura niya nung inilagay natin siya sa circle na pot. So, para siyang bouquet guys. So nagagandahan ako kapag sa round pot sila. And then, ang ating variegated supreme. Yung mga dahon sa gilid, mga nalalaglag, guys. Hindi kasi maiwasan kapag nagre-repat. Meron talagang nalalaglag na mga dahon. So, lagay na lang natin sa gilid para maging proper. Ayan. And then, ito naman ang ating Choco Moonstone. Lush na ulit tingnan. Itong isa guys, parang variegated siya guys kasi may mga lines. In actual, may mga lines yun. Unlike dito sa iba na plain lang yung mga dahon nila. Eto, hindi ko na napakita kasi nahihirapan akong pag-transfer sa kanya. Si to guys, si Blue Pebbles. Mother nasa gitna, tapos mga cuttings yung nasa gilid. And then, stress na siya guys. Nagsimula na siyang mag-pinkish. Ito naman ang ating peridot. Ayan. Yung mother niya parang mamamatay kasi hindi siya tumubo after i-cut. Ito naman ang rococo guys. Hindi ko din napakita kasi basa pa yung soil niya pero niripat natin. So, ganyan yung mangyayari. Malalaglag yung mga dahon kasi malutong pa siya guys. Kasi basa yung soil. So, umiinom siya ng tubig. Madali lang siyang malaglag. Ito ang ating variegated na apricot. Sa mga matataas, nilalagyan ko ng stick para support sa kanila. Para hindi sila parang hihiga yung stem. So, that's all lang for today's video, guys. And, please support my channel. Like and subscribe. And click the notification bell for you to be always updated on my newly uploaded videos. Bye, guys. God bless everyone.